Noong huling bahagi ng dekada 1990, may isang tawag sa telepono na natanggap ng isang lokal na himpilan ng pulisya sa London. Isang babae ang nagpapala sa mga pulis na may magaganap na pagpatay. Sa halip na makialam, binaliwala ng mga pulis ang tawag. Ang desisyong iyon ang naging simula ng isang trahedya. Upang maunawaan ang nangyari, mahalagang tingnan ang buhay ni Surjit Kaur Atwal at ang mga pangyayaring humantong sa kanyang pagkamatay. Ipinanganak noong 1971, lumaki si Surjit sa London sa isang tradisyonal na pamilyang Punjabi. Kahit na naninirahan sila sa England, mahigpit na sinusunod ng kanyang mga magulang ang mga kaugalian at pagpapahalaga ng kanilang sariling bayan. Nagpatupad sila ng mahihigpit na tuntunin tungkol sa pananamit, pag-uugali at papel ng kababaihan sa pamilya. Pinayagan si Surjit na makapag-aral, ngunit nang nais niyang ipagpatuloy ang kanyang edukasyon, pinigilan siya ng kanyang mga magulang. Sa edad na 16, inayos nila ang kanyang kasal nang hindi man lamang hinihingi ang kanyang opinyon. Sinabi ni Surjit sa kanila na hindi pa siya handang magpakasal. Nais niyang magpatuloy sa pag-aaral at bumuo ng sarili niyang kinabukasan. Hindi pinansin ng kanyang mga magulang ang kanyang kagustuhan at inayos ang kanyang kasal kay Sukhdev Singh, isang lalaking mula sa Punjab na ang pamilya ay nanirahan din sa UK. Mabilis ang mga pangyayari. Bago ang kasal, isang beses lamang nakita ni Surjit ang pamilya ng lalaking mapapangasawa niya. Sa murang edad na 16, hindi pa siya emosyonal na handa para sa pag-aasawa at halos wala siyang kakayahang tutulan ang desisyon. Dahil wala siyang suporta, pumayag siya sa kasal. Pagkatapos ng kasal, lumipat si Surjit sa tahanan ng pamilya ng kanyang asawa at naging manugang sa sambahayan ng mga Atwal. May 4 pang ibang taong nakatira doon, ngunit mahigpit na kontrolado ang bahay ni Bachchan Kaur Atwal, ang pinakamatandang babae sa pamilya. Sa komunidad, kilala si Bachchan sa pamumuno ng mga relihiyosong awitin, ngunit sa loob ng bahay, siya ay mahigpit at mapagkontrol. Kahit nasa hustong gulang na ang kanyang mga anak na lalaki, siya pa rin ang gumagawa ng lahat ng mahalagang desisyon sa tahanan. Kasama ring nakatira sa bahay si Hardev Atwal, ang nakatatandang kapatid ni Sukhdev. Mula pa lamang sa simula, napasok na si Surjit sa isang sambahayang ganap na pinamumunuan ni Bachchan at mabilis niyang napagtanto kung gaano kahigpit ang magiging buhay niya roon. Bahagi ng tensyon ay nagmula sa pagkakaiba ng edad at karanasan, ngunit ang mas malaking problema ay ang pagtrato ni Bachchan sa kanya. Nang dumating si Surjit, isa pa lamang siyang teenager na hindi kailanman naturo ang magluto o mamahala ng bahay. Sa halip na turuan siya ng maayos at may pasensya, sinagot siya ni Bachchan ng mga pang-iinsulto at pisikal na parusa kahit sa maliliit na pagkakamali. Napilitan si Surjit na akuin ng mag-isa ang lahat ng pagluluto at gawaing bahay. Pati ang kasambahay ay pinaalis ng pamilya upang lahat ng responsibilidad ay mapunta sa kanya. Sa paglipas ng panahon, lalong lumala ang pang-aabuso at iniwan siyang pisikal at emosyonal na pagod. Habang lumalala ang kanyang sitwasyon, umasa si Surjit na ipagtatanggol siya ng kanyang asawa. Ngunit nanatiling malamig si Sukhdev at sinabing si Bachchan ang may desisyon sa lahat ng bagay. Kalaunan, nagsimula na rin niyang tratuhin si Surjit tulad ng ginagawa ng kanyang ina at lalo siyang naging malupit at walang simpatsya. Sa loob ng mahabang panahon, itinago ni Surjit ang pang-aabuso mula sa kanyang mga magulang. Ngunit nang maging hindi na matiis ang karahasan, sinabi rin niya sa wakas ang lahat. Pisikal at emosyonal na pagod, bumalik siya sa kanilang tahanan at ikinuwento ang mga pananakit
pang-iinsulto at walang tigil na trabahong walang bayad na kanyang dinaranas. Sa halip na protektahan siya, itinuring ito ng kanyang mga magulang bilang normal na bahagi ng buhay may asawa. Naniniwala silang bubuti rin ang lahat kung magiging matiisin lamang siya. Sinabi nila na kapag nagkaanak siya, magbabago ang kanyang asawa at magiging mas maalaga ang kanyang biyanan. Sa huli, pinabalik nila siya sa bahay ng kanyang asawa. Kumapit sa pag-asang iyon si Sergeant at sinubukang buuing muli ang kanyang buhay. 6 na buwan matapos ang kasal, namatay ang kanyang biyanang lalaki. Pagkatapos noong 1991, nagsilang si Sergeant ng isang malusog na sanggol na lalaki. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam siya ng pag-asa. Naniniwala siyang maaaring magdala ng kapayapaan ng bata sa kanilang tahanan at mapabuti ang relasyon niya sa kanyang asawa at biyanan. Ngunit sa halip, lalo pang lumala ang kalagayan. Lalong naging mapaghanap ang kanyang biyanan at ipinasa kay Sergeant ang buong responsibilidad sa bahay. Habang inaalagaan niya ang isang bagong silang na sanggol sa gitna ng mga gabing walang tulog, halos wala siyang natanggap na tulong mula sa kanyang pamilya. Tuwing gabi, gising si Sergeant para alagaan ang kanyang anak. Pagsapit ng umaga, haharapin naman niya ang panibagong araw ng walang katapusang gawaing bahay, nang walang pahinga o suporta. Kapag umiiyak ang sanggol, malupit siyang sinisigawan ng kanyang biyanan. Noong 1992, pinakasalan ni Hardev ang nakatatandang kapatid ni Sukhdev, ang isang babaeng nakangalang Sarbjit, isang mabait at mahinahong babae mula sa isang pamilyang Sikh sa UK. Hindi nagtagal matapos siyang tumira sa bahay na pagtanto ni Sarbjit na may seryosong mali roon. Tulad ni Sergeant, naranasan din niya ang matinding pagkontrol, pagpuna at pressure na manatiling tahimik at masunurin. Matapos ang maraming taon ng pang-aabuso at pagkapagod, nagpasya si Sergeant na maghanap ng trabaho sa labas ng bahay. Umaasa siyang mabibigyan siya nito kahit kaunting kalayaan at kapayapaan. Kahit alam niyang malamang na tututulan nito ng kanyang asawa at biyanan, lihim siyang naghanap ng trabaho tuwing dinadala niya ang kanyang anak sa mga appointment o bumibisita sa mga lokal na tindahan. Isang araw, pumunta siya sa isang job center malapit sa istasyon ng tren at nalaman niyang naghahanap ang Heathrow Airport ng mga baggage screener. Agad siyang nag-apply at hindi nagtagal ay nagsimulang magtrabaho roon bilang customs officer. Ang 8 oras na shift na iyon ang naging pinakamagandang bahagi ng kanyang araw. Bago iyon, pakiramdam niya ay nakahiwalay siya at nakakulong lamang sa bahay. Sa trabaho, dahan-dahan siyang nagsimulang magbukas sa kanyang mga katrabaho tungkol sa kanyang sitwasyon. Marami sa kanila ang hindi maintindihan kung bakit ang isang masipag na babaeng may matatag na trabaho ay namumuhay pa rin sa ilalim ng matinding pressure. Dahil sa suporta nila, nagsimulang pag-isipan muli ni Sergeant ang kanyang buhay. Kalaunan, umalis siya sa bahay kasama ang kanyang anak at umupa ng maliit na kwarto malapit sa paliparan. At sa unang pagkakataon ay namuhay ng mag-isa. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. Natuklasan ni Sukhdev ang bago niyang tirahan at paulit-ulit siyang pinupuntahan nang walang paanyaya. Pilit siyang pinapabalik sa bahay. Sumisigaw siya ng gugulo sa mga kapitbahay at walang tigil na pinipressure si Sergeant. Sa huli, pumayag si Sergeant na bumalik sa isang kondisyon. Mamumuhay sila ng hiwalay sa pamilya nito. Nakapagtataka, pumayag si Sukhdev at pinag-usapan pa nila ang pagbili ng bahay sa tabi mismo ng tahanan ng pamilya. Bumalik si Sergeant kasama ang kanyang anak at ipinagpatuloy ang pagtatrabaho sa paliparan. Gayunpaman, walang nagbago sa ugali ni Sukhdev dahil sa bagong setup nilang pamumuhay.
Habang mas maraming oras ang ginugugol ni Surjit sa trabaho at pakikisalamuha sa ibang tao, lalo namang naging mapaghinala si Sukdev. Nagsimula siyang maniwalang may relasyon si Surjit sa ibang lalaki. Noong 1997, nabuntis si Surjit sa kanilang pangalawang anak at nagsilang muli ng isang sanggol na lalaki. Sa halip na magdiwang, inakusahan siya ni Sukdev ng pagtataksil at sinabing hindi niya anak ang bata. Lubos siyang nasaktan sa mga paratang na iyon. Hindi nagtagal, ang buong pamilya Athwal ay nagsimulang tratuhin siya ng may hinala at kawalan ng tiwala. Dahil sa pakiramdam na nag-iisa siya, humingi si Surjit ng emosyonal na suporta mula sa kanyang mga katrabaho sa paliparan. Sa paglipas ng panahon, naging malapit siya sa isang batang lalaki at nauwi sa romantikong relasyon ang kanilang pagkakaibigan. Hindi alam ni Surjit na ilang linggo na palang lihim na minamanmanan ni Sukdev ang kanyang mga kalaw. Nang matuklasan nito ang relasyon, sinabi nito sa kanyang ina at sa iba pang miyembro ng pamilya. Galit na galit ang naging reaksyon ng pamilya. Sa kanilang paningin, nagdala si Surjit ng kahihiyan sa buong pamilya. Nang mapagtanto niyang hindi na maisasalba ang kanilang pagsasama, formal na nagsampa si Surjit ng diborsyo noong November 1998. Humingi ng payo si Sukdev sa kanyang ina na si Bachchan. Sa halip na suportahan ang diborsyo, tuluyan itong tinutulan ni Bachchan. Nag-organisa siya ng lihim na pagpupulong ng pamilya na dinaluhan ni Bachchan, Sukdev, Hardev at asawa ni Hardev na si Sarbjit. Sa pagpupulong, sinabi ni Bachchan na nagdala si Surjit ng kahihiyan sa pamilya dahil iniwan niya ang kanyang asawa para sa ibang lalaki. Ayon kay Bachchan, kailangang tuluyan ng alisin si Surjit bago pa matuloy ang diborsyo. Walang tumutol. Inihayagan ni Bachchan na nakakuha na siya ng isang hitman sa India upang patayin si Surjit. Ayon sa mga ulat, si Sukdev pa ang pinakasapik sumuporta sa plano. Tanging si Sarbjit lamang ang natakot at nabigla. Gusto niyang bigyan ng babala si Surjit, ngunit natatakot siya sa maaaring gawin ng kanyang asawa at ng biyanan laban sa kanya. Kinabukasan, biglang nagbago ang pakikitungo ni Bachchan kay Surjit. Umasta siyang mabait at palakaibigan at sinabi niyang may kasalang pampamilya sa India na dapat nilang puntahan ng magkasama. Sinabi niya kay Surjit na kung gusto pa rin niya ng diborsyo, maaari nilang pag-usapan ang lahat pagbalik nila mula sa biyahe. Pinayuhan din niya itong huwag munang sabihin sa mga kamag-anak ang tungkol sa diborsyo. Dahil naniwalang lumambot na sa wakas si Bachchan, nagsimulang isipin ni Surjit na posible na ang kanyang kalayaan. Nag-book sila ng flight para sa December 3 na may returned ticket sa December 18. Sa panlabas na anyo, mukha lamang itong normal na family trip. Ngunit sa katotohanan, plano ni Bachchan na ipapatay si Surjit sa India. Alam ni Sarbjit ang buong plano at labis siyang natakot. Nakiusap siya kay Hardev na pigilan si Bachchan, ngunit inutusan siya nitong manahimik at tinakot kapag magsasalita siya. Dahil sa takot para sa sarili niyang kaligtasan, nanatiling tahimik si Sarbjit at hindi niya nabigyan ng babala si Surjit. Nang dumating ang araw ng kanilang pag-alis, umusad ang lahat ayon mismo sa plano. Noong December 3, 1998, nagsimula ang biyahe papuntang India. Ngunit ilang oras bago ang flight, dahil sa matinding takot at konsensya, gumawa si Sarbjit ng desperadong desisyon. Umalis siya sa kanilang bahay at nagtungo sa isang pampublikong phone booth upang tawagan ang Crime Stopper, isang organisasyon sa UK na tumatanggap ng anonymous na impormasyon tungkol sa mga krimen. Naniniwala siyang iyon na ang huling pagkakataon upang mailigtas si Surjit, kaya iniulat niya na may magaganapan na pagpatay. Ibinigay ni Sarbjit ang lahat ng detalye na alam niya, kabilang ang impormasyon tungkol sa flight, mga pangalan ni Bachchan at Surjit,
at ang planong pagpatay na isinasagawa na. Pagkatapos ng tawag, bumalik siya sa bahay at nanood mula sa likod ng kortina habang umaalis sina Batyan at Surjit papunta sa paliparan. Bago umalis, niyakap ni Surjit ang kanyang 7 taong gulang na anak na babae at ang kanyang bunsong anak bilang pamamaalam. Humagulhol sa iyak si Surjit. Natatakot na iyon na ang huling pagkakataong makikita ng buhay si Surjit. Habang wala si Batyan, sumulat si Surjit ng anonymous letter para sa lokal na himpilan ng pulisya. Nagmamakaawang pigilan ng mga otoridad ang krimen bago pa mahuli ang lahat. Isinama niya ang lahat ng mahalagang detalye, maliban sa kanyang pagkakakilanlan, dahil natatakot siyang mapatay kung matuklasan ni Batyan na siya ang nagsumbong. Ngunit walang nangyari. Walang tukon, walang imbestigasyon, at walang palatandaang sineryoso ang papala. Noong December 18, 1998, 15 araw matapos umalis ng UK, mag-isang bumalik si Batyan. Kapag may nagtatanong tungkol kay Surjit, iba-iba ang kanyang paliwanag. Sa ilan sinasabi niyang masaya si Surjit sa Punjab at gusto pa nitong manatili roon ng mas matagal. Sa iba naman, sinasabi niyang nakipagtanan si Surjit kasama ang ibang lalaki sa India at wala na itong pakialam sa kanyang mga anak. Batay sa mga pahayag na iyon, itinuloy ni Sukhdev ang proseso ng diporsyo. Mabilis na napagtanto ng pamilya ni Surjit na may mali. Noong December 21, 1998, opisyal siyang iniulat na nawawala ng kanyang nakatatandang kapatid na si Jagdish Singh sa pulisya. Noon lamang nagsimula ang formal na investigasyon. Pagkalipas ng ilang linggo, nagkataong mag-isa sa bahay sina Surjit at Batyan. Nang walang nagtatanong, biglang nagsimulang magsalita si Batyan tungkol sa kung paano raw nagdala ng kahihiyan si Surjit sa pamilya at kung paano sila pinagchichismisan ng mga kapitbahay. Pagkatapos ng ilang sandali, mahina ngunit diritsahang tinanong ni Surjit, nasaan si Surjit? Sa unang pagkakataon, ikinuwento ni Batyan ang nangyari. Ayon sa kanya, bumiyahe ang pamilya patungong paliparan sa Delhi, kung saan sinalubong sila ng kanyang kapatid na si Darshan. Pagkatapos dumalo sa isang kasal, sinabi raw ni Surjit na gusto nitong mamili. Ayon kay Batyan, naghanda na sina Darshan at isa pang lalaki ng isang jeep. Batay sa kanyang pag-aamin, pinainom si Surjit ng tubig na may halong droga habang nasa biyahe. Nang mawalan siya ng malay, sinakal siya ng 2 lalaki. Ninakaw ang kanyang mga alahas at itinapon ang kanyang bangkay sa Ravi River. Bagamat hindi agad opisyal na inuulat ni Surjit ang pag-aming iyon, ipinagpatuloy ng kapatid ni Surjit na si Jagdish at ng malapit nitong kaibigan na si Chain ang pakikipaglaban para sa hustisya. Paulit-ulit silang nakipag-ugnayan sa UK Foreign Office at itinulak ang investigasyon sa Punjab. Noong February 1999, sinubukan ni Sukhdev na kunin ang 135,000 pound, mga nasa 2.1 milyon pesos sa kasalukuyan na life insurance payout kaugnay ng pagkamatay ni Surjit. Ngunit tinanggihan ang kanyang claim. Kalaunan, nagsampa rin siya ng diporsyo at maling sinabi na kusang iniwan ni Surjit ang kanilang pamilya. Habang lumalaki ang atensyon ng media at pressure mula sa publiko, napilitan ang mga otoridad na kumilos. Noong May 2000, inaresto ng pulisya sa London si Batyan dahil sa hinalang pakikipagsapwatan sa pagpatay kay Surjit. Gayunpaman, pinalaya rin siya makalipas lamang ang isang araw nang walang isinampang kaso. Kalaunan, nag-alok ang pulisya ng 13,500 pound o mga nasa 829,000 pesos sa kasalukuyan na pabuya para sa impormasyong may kaugnayan sa kaso. Sa kabila ng natigil na investigasyon, ipinagpatuloy ng mga mahal sa buhay ni Surjit
ang kampanya para sa hustisya at hinimok ang mga politikong British na panatilihing aktibo ang kaso. Samantala, nanatiling nakakulong si Sarbchit sa sambahayan ng mga aswal. Paulit-ulit siyang nagtangkang tumakas ngunit napiko. Pagsapit ng 2004, naging sobrang tindi na ng pang-aabuso, kaya nagkaroon siya ng mental breakdown at naospital. Pagkalabas niya ng ospital, tumira siya sa piling ng isang legal guardian. Sa unang pagkakataon, buong-buo niyang ikinuwento ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa pagpatay kay Surjit. Sa tulong ng suporta ng iba, sa wakas ay nagbigay si Sarbchit ng opisyal na salaysay sa pulisya. Ang kanyang testimonya ang naging malaking tagumpay na matagal nang hinihintay ng mga investigador. Noong 2005, muling binuksan ng otoridad ng Britain ang investigasyon at nagpadala ng espesyal na task force sa India upang mangalap ng ebidensya at tanungin ang mga sospek. Matapos ang mahigit 1 taon ng legal na koordinasyon sa pagitan ng UK at India, inaresto sina Bachchan at Sukhdev noong August 2006 dahil sa kasong pagpatay. Nagsimula ang paglilitis sa Old Delhi noong 2007. Sa loob ng 3 araw, nagpatotoo si Sarbchit sa korte tungkol sa planong pagpatay na inayos ni Bachchan at Sukhdev. Siya ang naging unang babaeng ipinanganak sa Britain na tumistigo laban sa sarili niyang mga biyenan sa isang kaso ng honor killing. Nakatulong ang kanyang testimonya upang mapatunayang guilty sina Bachchan at Sukhdev at hinatulan sila ng habambuhay na pagkakakulong. Gayunpaman, ang 2 lalaking inakusahan na aktwal na nagsagawa ng pagpatay, ang kapatid ni Bachchan na si Darshan at ang kasamahan nito ay hindi kailanman nahatulan at patuloy na malayang namumuhay sa India. Ang kaso ni Surjit Kaur Atwal ay nananatiling isa sa mga pinaka-nakakagulat na kaso ng honor killing na kinasangkutan ng isang pamilyang British. Isa siyang ina at babaeng paulit-ulit na nagsikap takasan ang pang-aabuso at mapawi ang kontrol sa kanyang sariling buhay. Ngunit sa halip, pinatay siya mismo ng sarili niyang pamilya sa ngalan ng tinatawag nilang karangalan ng pamilya. Bagamat may ilang anyo ng hustisyang nakamit, marami pa ring mahahalagang taong konektado sa pagpatay ang hindi napanakot. Kaya maraming tanong ang nananatiling walang kasagutan. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!